Kasi diba, noon ay chami-chami pa, sila Marcos at mga Dutertes, kumbaga, nagsasalta pa sa Bongbong dati na wala nga jurisdiction ng ICC over the Philippines, kaya hindi siya magko-cooperate as a president. Hindi sila mag-cooperate sa mga taga-ICC, hindi lang papakasukin dito. Pero suddenly, everything changed. The landscape, political landscape became so different. Unexpectedly. Oo, nagkaroon ng banggaan, the Dutertes and versus Marcoses now. Which sila lang naglalaban. Ang taong bayan lang ang nagsasuffer. Alam mo na. So itong si Amy Marcos. Ang taong bayan din ang nag-a-unfriendan sa isa't isa at nagagalit sa bawat isa dahil ang sinasabi nila iba ang kanilang motivation sa bawat isa. Kumbaga, yung mga political leanings nila, kumbaga kahit magpipinsan, magkakapatid, ay nag-aaway-aaway na. Pero totoo, dalawa lang naman talaga yan. Actually, dalawa lang naman sila nag-aaway, pero syempre, nagpapa-apekto ang ating taong bayan because nga, kanya-kanyang narrative sila. So, okay. Ngayon, itong si Manang Amy, di ba, napatawag ito ng 3 hearings, di ba? Senate hearings. Napanood natin na halos yan. Oo, yung investigation niya tungkol sa illegal di umano na pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte na favorite na Amy Marcos, no? Doon siya naka-alyado doon sa pamilya Duterte, though she is a Marcos. Una ay pinatawagan niya dati yung mga cabinet members, cabinet officials, no? Including Nicolas Torre, who is a cabinet member, pero si IDG chief kasi may direct participation itong si Nicolas Torre sa pagdala, pagpasakay sa aeroplano kay Duterte at dinala sa The Hague. Noong una, pinaliwanag nila lahat, andun si John Vic Rimulya, Department of Interior and Local Government Secretary, si DOJ Secretary Boying Rimulya, andun si Envoy, Ambassador natin si Marcos Lacanilao, andun din si PNP Chief Marbil, no? Andun sila lahat, kompleto sila. So the next, kumbaga sa first pa lang na appearance ng mga ito, nasagot na nila lahat ng mga katanungan. So kumbaga, covered na lahat halos ng mga inquiry ni Amy Marcos. Pero that time pa lang, meron na siyang may initial findings na siya. Personal na initial findings niya na talagang vocal siya about it, no? Na parang feeling niya, concluded na para bang it was illegally arrested. He was illegally arrested. Chak-chenes. Second hearing, napatawag siya ulit, April 3. Hindi pinasipot na Executive Secretary Lucas Bersamin, ito mga cabinet members, no, sa hearing at i-invoke nila ang kanilang executive privilege. Kumbaga tama na kasi according to IB, meron pa siya mga further findings.